Lucy, dali. Tingnan mo siya. Tita, okay lang po ba kayo? Sino ka ba kung... Ba't ka nakikialam dito? Hindi mo ba alam kung sino yung kausap mo? Hindi. Siya si Mr. David Valdez. Lucy, kamusta siya? Okay naman siya. Mr. Valdez, isang karangalan ang makapunta kayo dito sa Lamay. Hayaan niyo po, pag-iigihan ko po ang pagsiservisyo sa Valdez Group. Nikki, tawagin mo na yung mga security guard. Sir. Mr. Valdez, kung hindi ako ang gusto niyo makita, sino bang gusto niyong makita? Sino bang may kinalaman dito sa Valdez Group? Wala akong hinahanap. Nandito ako para sa nanay ko. Nandito ako para sa nanay ko. Mr. Valdez, nanay mo pa talaga yan? Oo, siya ang aking nanay. Totoo? Ikaw ba talaga ang aking anak? Ma, dami mo ng pinagdaanan. Nahanap din kita. Lucy? Ikaw ba ang paborito kong bunso? Ikaw si Lucy. Namiss kita, Ma. Security, kunin niyo to. Sandali! Ano ibig sabihin nito? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo! Emily! Tulungan mo ako magkatwiran kay Mr. Valdez! Sige na, kasalanan ko to! Sige, aminin ko! Kasalanan ko! Tulungan mo ako magkatwiran kay Mr. Valdez! Hinding-hindi kita mapapatawad. Pinadukot mo at binenta mo ang mga anak ko. Ang isang katulad mo ay dapat lang maparusahan. Maparusahan? Bakit ko sila aalagaan? Hindi ko sila maanak! Hindi ako tanga, Emily. Hindi ako tanga! Nikki, ilabas niyo na yan. Narinig niyo sa boss, palapasin niyo na yan. Sandali! Emily! Emily, tulungan mo ako, Emily! Emily, alam ko kasalanan ko. Sandali! Iwan! Bitawan niyo ako! Si Jerry! Si Jerry! Ano to? Sir! Sir Jerry! Emily! Emily! Mr. Valdez, ang babaeng ito ay hindi mo tunay na ina. Mr. Valdez, ang babaeng ito ay hindi mo tunay na ina. Jerry, anong sinasabi mo? Pag yan kasinungalingan, papakulong kita. Mr. Valdez, hindi ako maglalakas ng loob na lokohin ka. Tingnan mo. Mr. Valdez, nakita ko na ang tunay na nanay mo. Anak? Anak? Nahanap ko na rin kayo. Tangina ka, Emily! Dahil sa'yo, masisante ako! At ikaw naman, David! Naging loyal ako sa'yo! Basta-basta mo na lang pasisitahan! Masama pa rin ba ang loob mo sa pagkakasisante sa'yo? May naisip akong plano. Ano yun? Kayo na nag-uusap ni Mr. Valdez at hinahanap niya ang kanyang nanay. Bakit hindi tayo magtulungan? Magpapanggap ako bilang ina niya at mapapasabi ang pera ng pamilyang Valdez. Oh, ito na yung pinag-usapan natin. Malapit mo lang makuha ang pera mo. Buti naman. Akin ang kayamanan ng Valdez.
Pasensya ka na. Pagkamalang kitang nanay ko. Okay lang po yan, Mr. Valdez. Alam ko, hindi madali para sa iyo ang mawalaw si Lorena. Auntie, tinawagan ko na si Nikki. Sasamahan kanya pumunta sa ospital para magpa-check up. Wala business card ko. Pumunta ka sa bahay pag okay ka na. Bibigyan kitang trabaho doon. Salamat po. Ikaw naman, Jerry, bumalik ka na sa pabrika. Oras na maulit-ulit to, hindi na kita ulit pagbibigyan. Huwag kang mag-alala, Mr. Valdez. Hindi na po maulit yun. Hindi sila ang aking mga anak. Asan kaya ang mga anak ko? Hello? Hello, Mr. Valdez? Sir, yung matandang babae ang sinabi niyo na pumunta dito sa ospital, yun yung pumuminom ng gamot, sir. Sabi niya, wala ang kanyang anak at gusto niya sanang itabi yung pera para gamitin nila sa paghahanap ng kanyang mga anak. Ano kung gagawin namin, sir? Sige, ihanda mo ang gamot at pupuntahan ko siya. Sige po, sir. Auntie, anong ginagawa mo dito? Hindi mo daw tinanggap yung mga gamot Di ba nangako ako sa'yo na magtatrabaho ka sa amin bilang isang bahay? Sir, hindi na po. Gulo lang yun eh. Sobra-sobra naman po yung naitulong niyo sa akin. Hindi ko po yan matatanggap. Auntie, okay lang yun. So di ba hinahanap mo yung mga anak mo? Matutulungan kita at mas mapapadali ka para mahanap mo mga anak mo. Ito ang bahay ko. Simula ngayon, dito ka na magtatrabaho. Napakalaki ng bahay mo, sir. May kaya ka talaga. Sige ka, pasok ka. Ma, alam mo ba si Kuya? Sobrang galing nan, sobrang talino, lahat na. Parang dream lahat ng babae. Ah, talaga? Oo. Wow. Ikaw naman, Ma. Lucy, Uy, Kuya, nakabalik ka na pala. Patsy, si Emily ang bago nating kasambahay. Siya rin ang aking bisita. Ayusin mo ang guest room para sa kanya. Guest room, sir? Oo, ang guest room. So ano, dito siya titira? So ano, dito siya titira? Ma, anong problema? Ah, wala, anak. Kami ni Emily, close kaming dalawa. Magkasama kami sa iisang factory. Di ba, Emily? Pat, alagaan mo si Emily. Yes, ma'am. Emily, pag may kailangan ka, sabihan mo lang ako. So, ito yung magiging kwarto mo. O ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Pumasok ka na. O sige na, maiwan na kita dito. Ikaw nang bahala. Nagbago ng trabaho ng iyong nanay. Makakapumuhay na rin ng maayos kaysa dati. Kamusta ka?
Auntie, bakit ka nakaupo dyan? Ay, sir, natatakot kasi ako madumihan yung kama. Auntie, ang kama ay ginawa para tulugan. Tsaka kung madumi na naman yan, pwede naman yan palitan eh. Uy, essential oil ba yan? Mm-mm. Nung bata kasi ako, hilig ko uminom ng malamig na tubig. Uminom ng malamig na tubig, sumasakit yung tiyan ko. Ginagamit ng nanay ko yung pamasahe. O sige, sa susunod na sasakit ulit yung tiyan mo, sabihan mo lang ako ha. Sige, auntie. Itong essential oil, ang kailangan lang gawin ay ipahid ng dahan-dahan sa may bandang pusod. At pagkatapos mong hagurin, tiyak na mawawala agad yung sakit ng tiyan mo. Alam mo, auntie, kamukha mo talaga ang nanay ko. Totoo kayo na nanay ni David si Emily? Naku, kung makikilala nila ang isa't isa, lagot na ako. Patsy! Nawawala yung gamit ko. Nakita mo ba? Anong gamit? Yung dala mo kahapon? Naku. Naitapon ko sa basurahan eh. Ha? Importante yung mga yun sa akin. Kung gusto mo, dun sa basurahan, andun pa yun. Kunin mo na lang. Anong ginagawa mo? Ma'am, yung gamit niya po kasi, akala ko po kasi basura eh. Hanggat pinahihirapan mo siya, mapapasayo ang card na ito. At hanggat miserable siya, mas malaki ang makukuha mo. Ako ang bahala sa babae na yan. Halika. So magmula ngayon, ikaw na ang maglilinis ng swimming pool. Trabaho mo rin na pakainin si Miss Lucy at si Sir David. Ako ba lahat dapat ang gagawa ng yun? Bakit? Nagrereklamo ka ba? Hindi naman. Kaso masakit pa yung katawan ko eh. Alam mo, kung hindi mo gusto yung trabaho mo dito, edi umalis ka! Kasi bawal dito sa mga Baldes ang tamad. Bakit pa ganyan mo kontratuhin? Hindi naman kita inaano. Wala kang pakialam. Isa pa, kilalanin mo kung sino yung binabangga mo. Pag nalaman ni Sir David tong ginagawa mo sa akin, sigurado ako magagalit siya sa'yo. Ang kapal ng mukha ng matandang to. Halika nga dito, mag-swimming ka muna. Wag! Wag! Tulong! Tulong! Wala kang karapatang gawin sa akin to! Isusumbong kita kay Sir David! Eh di magsumbong ka. Tingnan natin kung sinong maniniwala sa'yo. Patsy! Itigil mo yan! Kuya, ano nangyayari dito? Kuya, ano ba nangyari? Di mo tanongin yan si Patsy. Kasi po, hindi na daw po masaya si Emily sa trabaho niya. Andito lang daw po siya para mag-enjoy. Nagulat po ako sa kanya. Tumalon po siya sa pool. Para daw po palabasin na tinulak ko siya tapos magalit po kayo sa akin. Hindi ko nun yun. Hindi ko ginawa yun. Nagulat nga ako sa'yo kasi
tumalon siya sa pool. Nag-aalala ako baka mamaya magkasakit siya. Sinungaling ka? Tinulog kaya ako sa swimming pool. Inaabot ko yung kamay ko kanina sa kanya para tulungan siya. Hinihila niya po ako para malaglag. Buti na lang nga po, sir. Dumating po kayo eh. Binibigay niya sa akin lahat ng trabaho. Hinahati ko nga po yung trabaho eh. Kung hindi niya naman po kaya yung trabaho, pwede ko naman po siyang tulungan eh. Ikaw? Hindi mo naman kailangan gawin yan, Emily eh. Kung ayaw niyo po yung trabaho niyo, pwede niyo naman pong hindi gawin. At hindi po namin kayo papailisin po dito. Madam, tulungan mo ko dito. May hindi ba pagkakaintindihan sa pamilya to? Matagal na si Pat sa pamilyang Valdez at si Emily. Dinala mo lang dito para alagaan. Sinong paniniwalaan mo? Tigilan natin to. Auntie Emily, magbis ka na. Kailangan ko mag-isip ng paraan para mawala si Emily. Kung hindi, malalaman niya ang katotohanan. Ma'am? Ma'am, tatanong ko lang po Ang kapal naman ang mukha mo pumasok dito. kasi ma'am, Sasagot ka? gusto ko lang naman tanungin kung ano yung gusto niyong kainin. Sige, gusto ko ng steak. Pagluto mo ko. Makakalabas ka. Nalaman niya kaya? Ang dumi-dumi naman dito. Pakilinisan mo naman ng ayos to. Emily, gusto mo bang malaman ang balita sa iyong anak? Ano pong balita, ma'am? Kilala mo po sila? Kilalang kilala ko sila. Ma'am, nasan po sila? Nasan po, ma'am, sila? Emily, wag! Ma! Ma, ano nangyari? Emily, anong ginawa mo? Emily, anong ginawa mo? Ano ginagawa, sir? May bali yung binti niya. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Okay lang ako. Masakit lang ang paa ko. Hindi ko po siya sinaktan. Emily, lumayas ka na dito. Huwag niyo sisihin si Emily. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Siguro, nagalit lang siya kasi kinampihan ko si Pat. Sir, magpapaliwanag po ako. Makinig po kayo sa akin. Walang iya ka, Emily? Pagkatapos kitang tulungan? Pagkatapos kitang gupupin? Sasaktan mo lang ang mama ko? Hindi po ganun yun, sir. Wala Patsy, gusto ko mamaya pagbalik ko, wala na to. Opo, sir. po Opo, akong ginawa sa kanya, Lucy, sir. Dali na natin si mama sa ospital. Narinig mo naman siguro ang sinabi ni sir, di ba? Kung ako sa'yo, sisimulan ko ng maghakot-hakot. Ginawa. Malis ka dito. Lumayas ka. Lumayas ka. Yan. Lumayas ka dito. Dalhin mo yung mga basura mo. Nakakadiri. Hindi ako aalis dito. Hindi ka bagay sa bahay na to. Hindi ako aalis. Di bahala ka sa buhay mo. Bye-bye. Wala akong kasalanan. Wala akong kasalanan. Sir, hindi ko po Tumahimik ka. Hindi ko po kaya gawin yun, Sir David. Makinig naman po kayo sa akin. Sinaktan mo ang nanay ko. Gusto ko, pagbalik ko, wala na to dito. Sir! Sir David, hindi ko po magagawa yun. Sir David! Sir... Hindi ko kaya gawin yun. Sir David! Sir David! Sir David! Welcome home, ma'am. Kamusta po? Sir, Mr. Valdez. Mr. Valdez, pakinggan niyo po ako. Lucy, hindi ko sinaktan ng nanay niyo. Nahulog po siya mag-isa. Sinabi niya sa akin na
Kilala niya mga anak ko. Walang iya ka, Emily? Porket sinabi ko may ibang tao? Gusto mo baliin ang binti ko? Ma, huwag kang mag-alala. Ipaglalaban ka ni Kuya. Natatakot lang ako ulit na mawala kayo sa akin. Huwag kang mag-alala. Nandito lagi kami ni Kuya para sa'yo. Wala nang makakasakit sa'yo. Pakiusap! Ilayo niyo sa akin! Baka saktan niya ako ulit! Hindi ko sinaktan ang nanay niyo. Sinungaling ka. Hindi kita sinaktan. Pakiusap po. Bitawan niyo siya. Bitawan niyo siya. Saan mo nakuha tong pendant na to? Iniwan yan sa akin ng yumao kong asawa. Yan ang natitirang alaala sa akin ng mga anak ko. Hala, yung pendant. Akin to! Ninakaw niya yan sa akin. Kaya pala tanong ka ng tanong sa akin tungkol sa pendant na to. Ikaw ang manloloko. Ako ang tunay na may-ari ng pendant na yan. David, huwag ka maniwala sa babaeng yan. Ninakaw niya sa akin ang pendant na to. Sinaktan niya pa ako. David, hindi ka ba naniniwala sa akin? Akin ang pendant na yan. Sinusumpa ko sa buhay ko at sa buhay ng mga anak ko. David, huwag ka na mag-alinlangan. Paalisin mo siya. Kunin niyo na siya. Sandali! Teka lang. Bakit hindi natin siya tanungin kung ano yung laman ng pendant na yan? Sandali! Teka lang. Bakit hindi natin siya tanungin kung ano yung laman ng pendant na yan? Hindi pa rin ba kayo naniniwala kay Mama? Ma, hindi naman sa ganon. Gusto ko lang mapatunayan na sinungaling yung babaeng na yan. Alam mo ba kung anong laman ng pendant na yan? Alam ko. Sinungaling ka? Sige nga, tignan natin kung sino talaga nagmamay-ari ng pendant na yan. Hala, ano bang laman ng pendant na to? Diyan nakasulat ang mga pangalan ng 3 kong anak. Diyan nakasulat ang mga pangalan ng 3 kong anak. Walang hiya ka? Ang lakas ng loob mo magpanggap bilang ina ko? Hindi! Guard, kunin niyo siya. Ilabas niyo siya sa bahay. Hanggang Emily, babawian kita. Ikaw nga ang aming mama. mga anak ko. Mama. Ma, gising ka! Ina! Ma! Mama! Okay lang si Mama. Naulanan lang siya. Gagaling din to. Malakas to eh. Tingin mo galit sa atin si Mama. Ang sama-sama natin eh. Hindi. Hindi kasi sisi ni Mama. Kasalanan ko lahat to eh. Nusgahan ko si Mama eh. Ma? Ha? Ma? Ma, nahanap na po namin kayo. Pasensya na, Ma. Papa, Lucy, hindi kita masisisi. Walang inang sisisihin ang sarili niyang anak. Lucy, mukhang kailangan pa magpahinga ni Mama. Ayoko, dito lang ako kay Mama.
Nga pala, nasaan si Michael? Nahiwalay po sa amin si Michael. Ano? David, bakit? Anong nangyari? David, bakit? Anong nangyari? Nakidnap kasi kami ng mga human trafficker. Pero nakatakas naman kami. Hoy! Una niyo, ano pinag-aantay niyo dyan? Texting mga bata to. Kuya, nagtapos ako dito. Lucy, huwag ka nang umiyak. Kuya, magtago lang kayo dito. Tatakbo ako doon para ako habulin nila. Huwag ka nang umalis. Masyadong delikado. Basta alagaan mo na mabuti si Lucy. Kaya ko sa lili ko. Bakit? Kasalanan ko to eh. Hindi ko kayo naprotektahan. Hindi mo kasalanan, Ma. Kung hindi dahil sa akin, baka sana magkasama pa kami. Ako may kasalanan nito. Ako mali talaga. Pero ma, dahil hanap ka na namin, madali na natin mahanap si Michael. Oo, kailangan natin mahanap si Michael. Kilala ko kung sino yung taong alam kong nasan siya. David. David. Ano? Sasabihin mo o hindi? Wala akong sasabihin. Kung nananaginip kang tutulungan kita para mahanap ang kapatid mo, wala! David. David, makinig ka. Huwag mo na siyang saktan. Baka kung ano pang magawa mo. Sabihin mo na kung kanino mo binetsa si Michael! Pinaliwala mo ako, di ba? Di ba? Iniwanan mo ako. Gising ko wala kang iniwan. Ginawa mong miserable ang buhay ko. Sisiguraduhin kang magdurusa kayo. Gusto mo makita ang mga anak mo? Ha? Gusto mo makita? Ha? Wala kang mahihita sa akin. Patayin niyo na lang ako. Wala kayong mahihita sa akin. David, umalis na lang tayo. Patayin niyo na lang ako. Ano? Wala kayong mahihita sa akin. Ay, sir, pasensya na po. Tingnan mo nga yung dinadaanan mo. Pasensya na po. Bulag ka ba? Magnanakaw! David, ano bang dapat natin gawin? Hanggang ngayon wala pa rin tayong balita kay Michael. Paano ba natin siya makikita? Ma, okay lang yan. Kalipas ang ilang araw, katapos ng company project, pwede naman tayo pumunta sa bayan natin. Tanong-tanong tayo doon. Okay ka lang? Okay lang ako, anak. Ay, pakitulungan ako. Yung magnanaka, pakihapol. Ma, dito ka lang ha. Hapulin ko na yung magnanakaw ha. Sige, okay. Tigil! Anak, wag na. Delikado. Ma, Nahuli mo ba? ito po yung wallet nyo. Ay, thank you. Sayang yung pera na yun. Manda sa akin yung lalaki na yan. Mr. Valdez, nalocate na namin yung kapatid mo. Kasama niya yung may pangalan na Mark. Okay, sige. Nak, okay ka lang ba? Ma, natagpuan na nila si Michael. Hawak pa rin siya ng mga dating dumukot sa amin. Kailangan gawin natin, gumawa tayo ng paraan upang mapalabas natin sila sa lungga nila. Huwag kang mag-alala, Ma. Gagawin ko lahat para mabawi ang kapatid ko.
Ang mahalaga doon, alam na natin kung nasan siya. Ma, di ba sinabi ko na sa'yo na magpapadala ako ng tao kay Mark para paaminin siya kung nasan si Michael? David, anak, hayaan mo na si Mama. Pag naaalala ko si Michael na kasama yung mga tao na yun, nasasaktan talaga ako. Kuya, hayaan mo na si Mama. Sa tingin ko naman, okay yung plano niya na gawin siyang pain. Paano kung mapahamak si Mama? Sobrang tagal na nagdusa ni Kuya Michael. Tsaka sinisisi ni Mama yung sarili niya. Pag nakuha na ni Mama yung impormasyon, susunod naman tayo agad eh. Pero parang sobra-sobra naman tong suot ko, nak. Naiilang ako eh. Maano ka ba? Ang tawag dyan, classic look. Tingnan mo. Di ba? May paperlas-perlas pa talaga. Mama, sanay ka na. Madami pa tayong bibili na ganyan. So, handa ka na bang bumili? Kung okay ang item, walang problema ang pera. Ayos. Sabihin mo, ano ba ang gusto mo? Lalaki o babae? Gusto ko ng lalaki. Mas maganda kung mas bata dahil siya ang magiging tagapagmana ng negosyo. Okay, sige. Eto, tignan mo. Pwede kang mamili niyan kahit sino. Ano? Wala ka ba nagustuhan? Sabihin mo, para magawa ko ng paraan. Mark, yung anak ko, tinrato mo rin ba siya ng ganito? Ha? Walang giya ka. Nasaan siya? Sasabihin mo. Teka, sasabihin mo. Kakalala ba tayo? Anak, nakita na namin siya. Pumunta na kayo dito. 18 taon na ang nakakaraan. Tinukot mo ang mga anak ko. Oy! Sasto! Yan tatlong yan! Yan yung pambayad ko sa inyo! Emily? Naalala ko na. Namatay ang bata na yun nung nakatakbo siya. Ano? Patay na ang bata na yun. Sinapchap siya ng buhay. Naalala ko pa nga sinisigaw niya yung pangalan ng nanay niya nung namatay siya. Hindi totoo yan. Nasaan ka ba kasi ng mga panahon yun? Kunin siya. Namatay ang anak mo nang dahil sa'yo. Matay siya nang kakahanap sa'yo. Hindi totoo yan. Sinungaling ka! Nasaan ang anak ko? Huwag mo nang linlangin ang sarili mo. O mabuti pa, pakawalan mo ako dito. Baka pwede ko pang sabihin sa'yo kung nasaan ang bangkay ng anak mo. Pakawalan ka? Sinungaling ka. Dahil sa'yo, maraming pamilya ang nagturusan. Ngayon, pagbabayaran mo lahat ng mga nagawa mo. Sa tagal ko sa mundong ito, ngayon lang may nagbanta sa akin. Sa tingin mo, kaya ba akong awatin ng dalawang tao na to? Lumabas ka na!